Nasa labas ng bahay mo, akala mo sidewalk. Pagtingin mo, swimming pool. Anong labas ng bahay? Minsan yung nakahiga ka sa kama, di ba? Pagbaba ng paa mo, ano to? It's raining. Yes. May payong ka. Jacket. Grabe Pero, ka! Isa pang dahilan kung bakit excited kami kapag maulan. Ang pagkain. Goto na may chicken at egg. Wow. Macaroni sopas na may chicken, gulay at gatas. Tinolang manok na may papaya at dahon ng sili. Champurado na may sandamakmak na powdered milk sa ibabaw. Sana ang ating pamahalaan talaga namang tuunan pa rin ang mga problema pagdating sa rainy season. Pagkatapos nangyari sa iyo ang isang malaking problema, binagyo yung buhay mo, what are the lessons you can learn from that? Let's not allow them na sirain yung imahe ng ulan kung gusto natin ng ulan. Welcome sa Usapang Magaan pero may laman. We'll be giving you our takes on topics na napapanahong mapag-usapan. Pero ito naman ay ang akin lang. How are you? It's raining. Yes. May payong ka. Jacket. Grabe Pero ka. tinubad ko dun kasi nabasa. Alam mo, ito yung mga essential pag tag-ulan. Whether nagko-commute or may kotse ka, kailangan lagi kang may payong. Meron ka dapat pamunas. Well, I have my newsboy hat. Ano ba? Payong, pamunas, tsaka Waterproof. pamaypay. Bakit pa may pay? Kasi panangga mo yun ng ulan. Oh! Okay, Sabagay. okay, kunyari, di ba naka-jacket ka, tapos pagpasok mo, ang init. May pamaypay ka pa rin. Pero may nakita ko kanina, nagmumotorsiklo. Wala siyang helmet, pero may payong. Ay, Di ba? mali yun. Or pamaypay yung ganun, yung Jisoo Light. Pag nahuli siya ni Sir Gabgo, Lagot. kasi hindi niya pwedeng irason. Wala akong helmet, pero may payong. May payong ako. Hindi, kasi essentials yan, di ba? I cannot believe, dito sa ABS pa lang, mag-iwan ka ng cellphone, mamahaling cellphone, wallet, relo, iwan mo dyan, nandyan lang. Pagbalik mo, nandyan pa rin. iPad, Oo. MacBook, o kaya mamahaling laptop, okay lang yan. Pero payong, yung lagay mo, nalingat ka lang ha, Yes, wala pang yes. yung payong ko, hiniram ni ganito, wala Lalo na. kung yung mga mamahaling golf umbrella, di ba? Oo, kasi pinahiram, tapos nadala na. Yeah. Tapos ipalitan ko na lang, papalitan pero ikaw yung payong ko yun. Kaya sandali, mga kapamilya, pakilala lang kami. Siya po si Rosel. Ganda niya, no? At siya naman si Eric. Ang gwapo niya. Dadalawa na lang kami. Bobulaan pa kami. Hindi ako napilitan. Ako rin, hindi naman. Pero, yun nga, tama, tag-ulan na. Tag-ulan na. May mga parts na ng Metro Manila na sabi nga nila, as usual, lumulubog na. Ay, totoo. Tsaka yung traffic sa Metro Manila, alam niyo naman, ever since, parang kape yan eh. Just add water. Oo. Diba? Doon ka magtataka talaga. There are certain roads and highways dito sa Metro Manila na normal takbo ng mga sasakyan, di ba? Umulan. Wala na. Standstill. Hindi naman bumaha. Parking lot. Pero biglang ayaw ng... Pero alam mo, Bakit kaya? kasi alam mo meron akong trick dyan. Ano yun? Alam mo yung sobrang lakas na buhos ng ulan. Kung malakas ang loob mo, ilabas mo na yung sasakyan mo. Kasi, Tapos, kung nagpatila ka, magkikita na tayong lahat sa kaya nagta-traffic. Kaya nagta-traffic. Well, also Kasi because... lahat, uy, mulan, dito muna ako. dito muna ako, papatila ako. Tapos, pagka medyo mahina-hina na, Saka sila sabay-sabay lalabas. sabay-sabay lalabas. But, of Okay. course, that's just a small piece of the pie. Ang totoo niyan is really bad infrastructure na hanggang ngayon pinoproblema natin. Diba, taon-taon na lang po, nakakalimutan natin pag summer, diba, sobrang init, sobrang walang ulan. Yes. And then we do stuff, yung mga ginagawa ng DPWH, kung ano-ano, 'di ba? Road repair, parang nakakalimutan natin yung drainage system. Oo nga Lagi. Kasi kung di natin nakalimutan 'yun, bakit yung unang ulan pa lang, unang buhos ng habagat, ba't na? Bakit ganun? Bakit Oo. dagat na? 'Di ba? Di ba? Nasa labas ng bahay mo, akala mo sidewalk. Pagtingin mo, swimming pool. Anong labas ng bahay? Minsan yung nakahiga ka sa kama, 'di ba? Pagbaba ng paa mo, ano to? O kaya kapantay ng kama mo. 'Di ba? O hindi, we're not making light of it ha. Hindi namin ginagawang katatawanan. Pero talagang ano ba to mga kaibigan, mga kapwa Pinoy. Hanggang dito pa rin tayo. Oo, di hanggang ba? paggising pa natin every rainy season, every year. Ganun pa rin ba? Kaya Kasi tayo ganun na dati.
Yun na Diba? nga. Pero sabi nila, kaya dyan pumapasok ang what are the things we can do and control in our own environment. Ang Yes. ating pagiging handa. Handa. Ayan. Handa ka na ba? Ay, Ayan. peram po. Pero bago Hindi yan, atin yung handa ka na ba? magbabasa muna ako ng Sige, ulan sige, serye. sige. Go. Kasi nga, kasama din naman sa pagiging handa ang pagre-reminisce Oo. tuwing maulan. Okay, itong ulan serye natin ay galing kay Jamie, isa sa ating Dear MOR Dramatistas. Ang ganda nito. Wow. Si Jamie, Si nagpadala. Jamie, ang galing nito, Marte. Diba? Naman. Okay. Tsaka magaling pumitik din yan sa camera. Okay. Go. Wala lang. Kala ko namimitik ng ano. Mention ko Okay. May ulan serye. Nung maliit pa ako, siguro mga 3 or 4 years old, sobrang iba ang tingin ko sa ulan. May nakita akong lumang picture namin ng younger brother ko kasama ang house helper namin. Nakalutang kami sa batya habang baha sa paligid. Wow. Pinoy na Pinoy. Oo. Puro ngiti kami sa picture. Doon ko na-realize na grabe pala, sobrang saya namin tuwing umuulan noon. Kapag malakas ang ulan sa area namin, normal lang na umabot hanggang tuhod ang baha. Minsan nga, inaabot pa ng 2 hanggang 4 na araw bago tuluyang humupa ang tubig. Pero bilang mga bata, wala namang kaming pakialam. Ang alam lang namin, may panibagong adventure na naman. Pagdating ko ng mga 5 to 7 years old, may isa pang dahilan kung bakit excited kami kapag maulan. Ang pagkain. Naku, ito, mamaya pag-usapan natin to. May 4 na rainy day favorites ang mom ko na halos automatic naming inaabangan. Goto na may chicken at egg. Wow. Macaroni sopas na may chicken, gulay at gatas. Tinolang manok na may papaya at dahon ng sili. Champurado na may sandamakmak na powdered milk sa ibabaw. Yum. Parang may unwritten rule sa bahay na kapag umuulan, siguradong isa dyan ang lulutuin ni mommy. Hanggang ngayon, naaamoy ko pa lang sa isip ko, parang bumabalik na agad yung feeling ng pagiging bata. Pero sa totoo lang, hindi lang pagkain ang inaabangan namin. Secretly, umaasa rin kami na magsususpend ng Siyempre. klase. Oo. Nangiti si Santi. Okay. Parehong public high school teachers sa Quezon City ang mom at dad ko. Kaya kapag nag-a-announce na walang pasok dahil sa malakas na ulan, kadalasan wala rin silang pasok. At para sa amin, jackpot yon. Biglang kumpleto ang pamilya sa bahay. Oo. Walang nagmamadali, walang naghahabol ng oras, sabay-sabay kaming kakain habang nakikinig sa tunog ng ulan sa bubong. Those simple moments felt so complete. Tapos, meron pang kasabihan ng mga matatanda tungkol sa unang ulan ng Mayo. Kapag daw may malakas na ulan sa simula ng Mayo, pwede kang maligo rito dahil nakakagaling daw ng sakit at pampalusog para maging healthy ka buong taon. Hindi ko alam kung totoo ba talaga, pero bilang mga bata, wala naman kaming pakialam sa scientific explanation. Ang importante, may basbas ng matatanda para maglaro at magbabad sa ulan. Kaya kapag dumating ang unang ulan ng Mayo, talagang lumalabas kami at nagpapakabasa. Ngayong matanda na ako, na-realize ko na hindi naman talaga yung baha ang namimiss ko. Hindi rin yung suspended classes. Ang namimiss ko ay yung feeling na dala ng ulan noon. Yung excitement na baka walang pasok, yung amoy ng goto, sopas, tinola o champurado na niluluto ni mommy. Yung pagkakataong magkakasama kaming lahat sa bahay. At yung paniniwalang kaya mong takbuhan ng ulan nang walang iniisip, kundi ang saya ng sandaling yon. Nakakamiss talaga maging bata. Kasi noon, kapag umuulan, parang mas bumabagal ang mundo. At mas nagkakalapit kaming pamilya. Wow. Oh, galing-galing magsulat ni Jamie. Oo nga eh. Ang brainy. Parang nandun ako. Diba? Nandun ako dun sa dinedescribe niyang mga pangyayari. Diba? Except for the champurado na maraming Powdered milk, powdered bakit? gusto ko kasi champurado tuyo. So, Akala tsaka ko hindi ako kasi- masyadong ma-powdered milk. Akala ko kasi didiretso kang... Well, aside Ako from naman that, hindi. Champurado with powdered milk, favorite ko rin yan. O kaya champurado with condensed. yan. Oo. Yun, sarap. Pero tuyo, the best. Mm-mm. Anyway, si Jamie kasi, kung di ako nagkakamali, taga Marikina.
I think she grew up in Marikina. right. If I'm not mistaken. Parang ikaw, parang Marikina ako. boy. Kaya I could relate to everything she said. Yung bumabaha. Oo. Okay. Sabi ko nga, yung kabataan ko rin, nag-start bumaha sa lugar namin. I grew up in Barangay Concepcion 1 Okay. sa Marikina. Siguro, nung bata-bata pa ako, mga, let's say, from 7 to 10 years old, wala akong memory ng ng malaking baha. Okay. Ang unang-unang memory ko ng malaking baha, 1988 na yata. Bagyong Unsang. So that was the first time na nakita ko na yung baha, dumadali. Kasi sa dulo ng street namin, may creek. Yun ang delikado So kapag muulan dati ng malakas, naturally, nag-overflow yun, dadaloy sa kalsada. Pero nung 1988, unang beses ko nakita yun na yung tubig sa kalsada, pumapasok na sa bahay namin. Oh no. Una sa may gate, sa garahe, tapos hanggang pumasok talaga ng loob ng bahay. Pero laro para sa akin yun. Parang, may swimming pool sa loob. Swimming pool sa bahay. Ganon. So, yun yung first time. And then, hindi na yun tumigil. Mula hanggang ngayon? Hindi. Hanggang, siguro tumigil yung baha sa amin about 15 years ago. Okay. Nagawa na ng paraan. Okay. Ng local government, ng national government, DPWH and all. Pero, yung childhood ko was spent with maraming anxious moments. Kasi, as early as siguro grade 5 ako nun, naiiwan na ako mag-isa sa bahay. Grade 4, grade 5. Okay. Uuwi ako from school, may susi na ako. Yung darating ako na walang tao sa bahay. Oo, ikaw na magbubukas. Lahat ng mga kapatid ko, mga college na, nag-aaral, mga magulang ko nagtatrabaho. So wala talaga, walang naiiwan sa bahay. So ako yung unang-unang dumadating. Tapos pag nasa school ako noon, yung school ko nasa bundok. Siyempre, kaway-kaway sa mga marista dyan. Marist School in Marikina. Ayun, so, hindi ka may babahain doon. Imposible. Kasi ang taas nyo Oo. Pero pag alam kong natatansya ko na yung tagal ng buhos ng ulan na malakas, kung iniisip ko na nun, patay. Paano ko Baka bababa? lubog yung bahay namin mamaya. Oh no. So there were times na galing sa school service, pupunta sa street namin, makikita ko sa kanto pa lang, okay, mataas. So alam ko na yung dadatnang ko na lubog yung bahay. Teka, paano pagka mag-isa ka, di ikaw magbubuhat ng mga gamit? Yung conductor ng school service, tinutulungan ako. Ang bait naman. si Pero still. Ompong. Hi, Ompong. Ayun. So, ayun, wala na. Yung iba nun, makikita mo lumulutang na, hindi mo na ililigtas yun. But the stuff you can still, if you have the chance na upright pa rin dapat yung ref nyo, na hindi pa face down. Kung kaya pa. So yung mga kutsyon, inaano mo na, tinatabi mo na. Pag tag-ulan nun sa amin, nakataas na lahat ng gamit. Kumbaga matik na yun. Ilang buwan yun na ganun. Alam mo, hindi ako makarelate. Not because malaki o magara ang bahay namin. Kundi, swinerte ako na I grew up, born, bred, doon ako lumaki, doon ako nagkapamilya sa Makati. At ang lugar na bihirang bahain. May parts, pero generally most of Makati, hindi ko alam hindi ganun kalala. So, pagka may mga nagkukwento sa akin na, hala, grabe, pinasok yung bahay namin. Although sa Magallanes, malakas doon malayo kami doon. JP Rizal lang naman kami. Hindi ako makarelate dun sa taranta na kailangan mo itaas yung mga, iakit yung mga gamit mo. Pero nakaka-relate ako dun sa sinabi mong yung pang-una mo, yung traffic. Kasi, imagine mo nandun ako sa city kung saan lahat ng tao sa buong Metro Manila, araw-araw, yun ang pinupuntahan. Doon nagtatrabaho. Doon nagtatrabaho. Sabi nga nila, ang population daw ng Makati during the daytime is triple of its population at night. Kasi ganun karaming taong dumadagsa sa Makati sa umaga. Isipin mo yung biglang umulan. Yes. Tapos nasa Makati ka. Tapos umaga. Wala na. Dito na tayo sa Makati hanggang mamaya. Yun lang. Kasi talagang ang dami nyo. Because it's traffic everywhere. Of course, admittedly now, mas malala. But, for me, I would think ang pinakamagandang memory ko sa ulan is, kasi magandang memory gusto ko pa rin balikan. Ako pagka umuulan, syempre I like nice sunny days, pero pag umuulan, minsan may nostalgia dyan. Oo naman. Diba? Sisenti ka. Ako nga sabi ko siya, diba, anxious ako lagi. Pero, ako yung tipo ng tao kasi nag-i-enjoy manood ng ulan. Diba? So, hap-hap.
Half-half. Alam mo, meron akong kwento niyan eh. Minsan may isang time, parang college ako noon. Nag-away kami ng ex ko. Hindi ko na, oo. Asawa ko na siya ngayon. So, ex ko siya. Okay. Ex-boyfriend. Away kami. Sumalungkot ako. Nag-aaral pa ako nun. May extra class ako sa UP. UP Manila kasi ako, pero nag-UP Diliman for extra classes. So, senti moments. Lakad. Sabi ko, lakarin ko kaya mula UP Manila hanggang Diliman? Hindi. Mula UP Diliman hanggang Manila. Hindi. Naglalakad ako, sabi ko, punta kaya akong Philcoa. Lakarin ko, kaya naman. Pwede. So, Philcoa. Ting, 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 ting. Umuulan na yan. Hindi pa. Makulimlim lang. Pasad-sad pa ngayon. Grabe. Away kami kanina. Tapos meron pang gumagano yung kumukulog ng konti. Di ba mahaba yung lalakaran mo naman. Ang University Ave. Oo, mahaba yun eh. Nung bandang dulo na, ayun na, ang dilim na. May payong ka, wala? Wala akong payong, kaya nga di ba ngayon, praning na ako, kailangan may payong. Sabi ko, yung pagsisenti ko. Senti ka pa dyan, ha? Senti pa, ha? Di ba, wala namang jeep kasi nga, ang jeep, doon mo sinasakyan yun sa loob eh. Sa loob. Nandun ka na sa University Ave. Sabi ko, wala talaga. Mga sunflower katabi mo doon. Tapos, syempre sisilong ka, pero nandun ka sa puno na, please, Lord. Talagang doon ako inabot ng ulan. Pero hindi nung una, pag ganyan pa ako eh. Feeling ko nasa music video ko. Pero mamaya, nasa Commonwealth na ako naglalakad, parang hindi na to cute ha. Hindi na to masaya. Takbuhan na tayo. Ay, taga, meron pa pala dito. Si Jamie nga, ang ating dramatista, nagpadala ng storya kanina. Diba? Mm-hmm. May isa pa tayong babasahin. Dramatista pa rin. Kay Moises. Si Moises naman. Ito, sabi niya, hello po, Miss M and Pops Eric. Wow. Childhood memories ko po about sa rainy season were both nice and unpleasant. I remember once na kumulimlim at bumuhos na yung ulan, magpapaalam na kami sa parents namin if pwede kami maligo sa ulan. Ayan. Free shower at pool since mabilis bumaha sa street namin. Makikita rin namin yung mga kapitbahay namin na nagtatampisaw sa ulan. And it's the fun memories that I will cherish lalo't nasa labas at nagsasaya. However, yung unpleasant memory ko is madalas kaming binabaharin pag lumakas masyado yung ulan dahil sa sama ng panahon. Mapabagyo o kahit habagat man, ganun pa rin. I remember noon na although yes, ang saya na walang pasok sa school, pero yung trauma na mag-aakit kami ng gamit once napansin na naming tumataas na yung tubig baha sa labas, there were several times I've witnessed flash floods din sa harap ng bahay namin. Oh no. Salamat na lang sa Diyos at walang nangyari sa aming masama kung di binahalang yung bahay namin ng ilang beses. Until now, naalala ko pa rin yung amoy ng aftermath pag binaha at pumasok sa loob ng bahay, lalo na nung milenyo at bagyong Undoy. Yun lang po from Dramatista Moises. Hindi biro yun. Yeah, thank you for mentioning that, Moises. Yung Undoy, bigla ko naalala. Taga Marikina pa ako nun eh. That was a year before we left for Quezon City, me and my family. Ano yun? Yung sasakyan ko nun was the one left na untouched by the baha. Kasi maaga kaming nakapunta sa taas. Sinundo ko yung mga pamangkin ko. Merong school meet nun eh. Somewhere. Sa Saints ko Marikina yata, kung di ako nagkakamali. Or sa Maris din nga yata. Basta sinundo ko yung mga pamangkin ko from a school meet. Weekend kasi yun eh. Sabado yun eh. So, maaga akong nakalabas doon sa areang mababa. Which is yung sa amin. Sa Concepcion nga. So, nasa Marikina Heights na ako. And then, nung tumaas na yung tubig, di na kami makabalik. So, puro tawag-tawag na lang ako. I was calling my wife. Yung mami ko, buti sa amin din. Pumunta nung maaga. Nakalimutan ko na kung anong reason. Basta wala na siya dun sa bahay niya. Yung ancestral house namin. So, basta, ang bilis. Sobrang bilis ni Undoy. Yung sasakyan ng ate ko, sasakyan ng kuya ko. Lahat yun nalubog. So, the following morning, cut the story short, nakitulog ako dun sa isang kaibigan ko na taga higher ground. Oo, malapit sa Maris. Oo. I was with my sister, 2 pamangkins, tsaka ako. So, dun kami nakitulog, nakidinner. Tapos, kinabukasan, hinatid ko pa kasi kaibigan ko, doktor. Anesthesiologist, wife niya was OB. Meron silang papaanakin sa isang ospital. Oh my goodness. As a good thing, yung naka 4x4 ako nung mga panahon na yun eh. So, madaling araw, medyo mataas pa yung tubig, pero kaya na. So, nahatid ko sila sa ospital. So, parang nakapagpaanak pa sila.
Parang ganun. You did a good deed. Yeah, good deed. +1. Okay. Oo. Tapos, patanghali nun, kakatawagan na kami ng kuya ko, hihilain ko na yung van niya. So, nahila ko yung van, pati yung sasakyan ng ate ko, nahila ko rin. And ang hindi ko makakalimutan nun, yung aftermath nga, nung maliwanag na, so puro putik, and then, there was just parang gera. Mga gamit nasa kalsada. Yeah, and then trash may TV, everywhere. may sofa, may kama, dead animals. And eventually, pagdating ko dun sa may malapit na sa Provident Village, even dead people. Oh my. So lahat yun nakita ko. Grabe. Pero, yeah, some memory that, medyo kailangan nating itago ng konti sa likod. Diba? Diyan ka lang sa subconscious. Oo. Itago pero alalahanin ang mga bagay na Lessons lessons that you've learned from that those. you've learned. And I think sana ang ating pamahalaan talaga namang tuunan pa rin ang mga problema pagdating sa rainy season. Kaya nga nagkakaroon 'di ba ng DRRRM. NDRRM. 'Di ba? National Disaster Risk Reduction Management Office. di ba? NDRRM. Di ba? Pero totoo. And siguro tayo rin as tayong mga citizens, tayo rin dapat maging handa sa mga bagay na ganyan. Pero alam mo, idudugtong ko rin dyan, and I think on a personal note, yung mga bagyong dumadating naman sa buhay natin. Ito hindi natin mapipredict. Tulad ng bagyo. Alam mo nang bigla na lang mangyayari siya, may parating. Minsan may darating na problema sa buhay mo, babagyuhin ka rin. Akala mo hindi ka makakabangon. And sometimes makakahanda ka para sa isang bagyo. Pero minsan hindi ka handa. Pero pagkatapos nangyari sa'yo ang isang malaking problema, binagyo yung buhay mo, what are the lessons you can learn from that? Ano yung mga takeaways mo? Ano mga pwede mong, ito next time pag nangyari sa akin to, this is what I can do differently. Ito yung mga bagay na pwedeng, siguro, kung ganito ako nag-respond, doon nag-away kami, next time hindi ganun. Hindi ako magiging emotional. Talagang nirelate ko pa rin, kasi minsan... Kasi hindi, totoo naman. Oo, di ba? Pag minsan, binabagyo na nga yung mundo, tapos minsan, binagyo na yung buhay mo, pag nasa gitna ka ng bagyo, iniisip mo, kaya ko ba to? Pero nare-realize mo, kinakaya mo eh. You have no choice eh. Kailangan mo siyang kayanin. And it's when the storm is over in your life, that's when you realize, wow, I made it through. And that's what's going to teach you lessons for future storms and to storm-proof your life. Correct. Ang sa akin lang, there are so many horror stories about the rainy season, lalo sa Pilipinas. Pero let's not allow them na sirain yung imahe ng ulan kung gusto natin ng ulan. Yan. Diba? At maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, mga nanood. Load pa kayo, kalat nyo. Kayo. Yes. And then we appreciate all your comments that come in. Kung meron kayong rainy day story, rainy day love story, bakit hindi? Pwede natin gawing Dear MOR. Yung set natin, nagbabagsakan. Pero okay lang yan. Ayan. At sa muli, ito si Rosel. Ako naman si Eric. At ito ang akin lang.